Bigyan natin ngayon ng reaction, opinion itong article published sa Manila Times. Tungkol ito sa pahayag ni Senator Bato de la Rosa sa yung draft resolution seeking to dismiss, de facto dismissal of the impeachment case laban kay BP Sara. Title, I have the numbers. Says Pro Duterte Senator on resolution dismissing Sara impeach case by Javier Joe Ismael, June 5, 2025. Okay. An ally of former President Rodrigo Duterte and his family in the Senate said on Thursday that he has the numbers for a resolution that would derail the impeachment trial against Vice President Sara Duterte. Senator Ronald De La Rosa admitted that the initiative, which came from his office, sought to unify inputs from similar resolutions and would be filed next week. So next week, that is I think June 11 na ba yan? Yung reading of the articles of impeachment. Hope June 11. Ito ang sabi niya, I have the numbers. De La Rosa said but refrained from disclosing the exact count of the anticipated votes. De La Rosa has shared copies of the draft resolution with his colleagues. Oh, ito. Si Senator Escudero din. Isa ring anong tawag do? Accomplice? Senate President Francis Escudero said that if a resolution was submitted, it would undergo the standard procedures, including a debate and a vote in the plenary. So, ang nakikita ko sa June 11, kung saan diyan babasahin yung articles of impeachment, baka diyan na rin nila pagbotohan itong resolution na i-file ni Senator Bato de la Rosa. Kung sinabi niyang I have the numbers, meron talaga. Alangan naman na magmayabang siya sa ayun, nag-click na nga yung resolution pinakita na sa media, pinagkaguluhan na kapon, tapos wala man lang palang pipirma o kulang, ay di mapapahiya si Senator Bato. But the fact na he sounded very confident, talagang iiyak na sila. Sinong sila? Risa Hontiveros, Coco Pimentel, yan, iiyak ang mga yan. Sigurado hindi pipirma yan, yung dalawa. Yung bagong panalo ng mga kongresista, yung atat na maging House Prosecutor, Congresswoman-elect Laila de Lima and Congressman-elect Chel Jokno. Sino pa? Makabayan Black. Talagang magrarally daw ulit sila yung sabi nila, we will bring it to the people. Yes, why not? Bring it to the people. At ayun, kinakalampag nilang Senado, nagrarally sila sa harap ng Senado. So ano pa? Mga abogado, ang mga law professors sa UP College of Law palabas na ng open letter urging the senators to proceed forthwith with the so hanggang ganun na lang. Yes, that's part of the process, democracy. Kailan it all depends on the senators. At sinasabi nila na huhusgahan kayo ng taong bayan. Yes, why not? I-base natin sa midterm election. Bakit natalo ang alyansa? Ang campaign manager mismo ng alyansa nagsabi, ang dahilan yung impeachment case na isinampa kay BP Sara, plus nadagdagan pa yung kidnapping ni PRRD. So unpopular talaga yung impeachment case na yan. So ang mga senador bilang mga political nakikinig yan sa kagustuhan ng mas marami. Lalo na yung mga re-electionist. Ilan bang re-electionist? 8.
re-electionist, yung itong 19th Congress, 8 ang mga yan. Oh, kung nakikita nila na ang mga tao ayaw na kay BP Sara, talagang itutuloy nila ang impeachment. Kailang kung nakikita ng mga senador, re-electionist, na ang taong bayan galit na sa ginagawang impeachment na yan, talagang pipirma sila sa resolusyon. So, ako, opinion ko lang ito, lahat ng mga re-electionist, senators, pipirma sa, sino yan? Subukan lang nating magbilang. Magkapatid na Estrada, re-electionist yan. Gatchalian, Subiri, Villanueva, Alan Peter Cayetano. Ito si Senator Escudero, re-electionist yan. Isa na lang. Kalimutan ko na. Plus Duterte Black. Di 13 lang ang kailangan, kaya sobra pa. Kaya itong si Bato, wais din. Kaya very confident siya na magsabi, I have the numbers. Yes, he has the numbers. Kaya bloodbath. Paano tayo makakapanood ng bloodbath? Sorry na lang. Next time na lang, sa 2028 na lang ang bloodbath. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga yero at pako para naman magkaroon ng mas maayos na tahanan itong mga tribong Talandig ng Bukidnon. Panoorin nyo ang video na ito. Kuni ang nang kinahanglan og tabang, ug mo na ni makita sa gawas nga bahin sa iyang balay, sa iyang atok o kagubaon na gyud. Ayo. Dayon. Naingod to. Anak ang buslot sa among balay. Ano siya? Mga dako na gid kayo. Bisi. O karon manguha na ka og kahoy kay matagaan na mo og sen lansang pako plinsen. Manguha na gyud mi. Og pila na ni katuig ang inyong balay? 5 na. 5 pa katuig. O karon unsa imong masulti nga matagaan na ka og sen lansang pako plinsen? Pasalamat mi sa Ginoo ug sa nagtan-aw sa video sa nag-sponsor ani. Oo. Dili gyud mi kabalay kung dili mi tabangan sa among pagbalay tungod kay lisod among pagpuyo. So pila day mo kapuyo dinani? 4 do akong anak. Ay duhi mong anak. So unsa day inyong panginabuhian? Kung di mi makamuso, di gyud mi makataon. Ug di sad mi makabalay kung wala ang tabang. Oh. Para sa atok. So gamuso lang ang imong bana. Oh. So dili gyud mo kakaon kung Dili dili mo makamuso. Sa isa ka semana kapila siya magmuso pod imong bana? Usay isa ka semana usay kay sara usay na sad ikaduha. Ay. So salamat kayo.